recently, we learned po that our tithes and offerings ay hindi po nire-remit ng pastor sa finance accounting ng church. Ayan po. So, and we have proof and confirmed na hindi po talaga siya nare-record kahit isa po. Now we feel that we are robbed. At ako, welcome ulit sa ating Payong Kapatid. Ayan, Kuya Erwin, Ate Tosca. Salamat po rin ng Panginoon Diyos sa pagkakataon na ito. At syempre, muli ko po kayo papalalahanan, if you haven't subscribed to our channel, ito po yung pagkakataon ninyo. Mag-subscribe na pa kayo at i-click din yung notification button. At alam nyo, meron kami sa Facebook Live, sa Spotify, meron din po sa YouTube. At siyempre sa iba't iba pang platform na meron tayo. Kaya praise God sa mga sa invention na ito. Okay? So, sige po. Tapos simulan na po natin. Praise God. Pero ito po, hindi po invento-invento to, mga kuya. Kasi mga questions to na mula sa ating mga nanonood. So, alam nyo na ho kung ano ang ating episode for today. So, alam nyo na ho. Q&A, mga kuya. Q&A. Namiss ko itong Q&A. So, ready na po ba tayo, mga kapatid? Mga kuya, ready na po ba? Oo nga. Kasi alam nyo po, isa nakakahiya po kasi hindi namin kayo masagot kaagad sa panahon na nagtanong kayo. Kasi, syempre, may tinatalakay tayo. Medyo delayed do yung aming pagsagot. Pero anyway, magandang pagkakataon to na nakakapagtanong kayo. Kaya we encourage you to keep on asking questions. Kung meron po kayong hiningin payo, andito po ang Payong Kapatid. Saka huwag kayong mabahala dahil ang masasagot naman si Brother Bong. At si Kuya Erwin. Si Erwin at si Tosca. Hindi ako magbabasa lang ako, mga kuya. Hindi sasagot ka rin, may tanong din sa iyo eh. Ay, ganun. So, ito na ho, ang unang katanungan. So, medyo mahaba po, medyo isa-summarize ko lang po ng konti. Pero yung pinakabuod po, ito na talaga. May nagtanong po from our Facebook page. Ayan po. Sabi po niya, me and my family, an active worker in a local church in our community, not CCF, recently we learned po that our tithes and offerings ay hindi po nire-remit ng pastor sa finance accounting ng church. Ayan po. So, and we have proof and confirmed na hindi po talaga siya nare-record kahit isa po. Now we feel that we are robbed. So, ito po question niya, mga kuya. My question po is, okay lang po ba na mag-leave na kami sa church? Aalis na daw, ganun. And transfer na lang po sa iba. And as of now po kasi, ang ini-impart po nila sa amin is that ang weak daw po namin. Konting testing lang, sumusuko daw po kami agad. Tinatanong lang naman po namin kung bakit hindi nare-record at bakit hindi nare-remit sa church ang aming tithes. Feeling ko po, tuloy na ang selfish namin. We are confused po. Please help po, Pastor. Salamat po and God bless po. Ayan po. Sana mapansin po ng ating mga kuya. Yan. Anong sagot mo dyan? I-repeat. Siyempre, alam niyo po, ganito yan. Minsan, maraming dahilan kung bakit hindi nare-remit, hindi nare-record. Although hindi tama yon, dapat talaga nare-record at nare-remit. Sabihin na natin, siyempre, ang unang initial ang initial reaction natin kagad, huwag na yung maghusga. Always give the benefit of the doubt. Na kapatid yan, hindi yan gagawa ng anumang masama. So what you can do is first, kausapin muna sila on a personal level. Di ba? Kuya, napansin ko parang hindi mo ata nare-remit at nare-record yung mga tithes. So, ano ba ang nangyari? Okay, without passing judgment. Kasi hindi natin alam, baka nakaligtaan o kaya may biglang nangyari na nawala sa isip niya. Yes. Pero nandiyan lang naman, kaya lang, di ba? So, yun, magandang maliwanagan. Kung nagkamali naman siya, edi dapat mamungkahi mo, tulungan mo siya na aminin niya yung kanyang problema. Kasi kung nakuha niya yung pera, ang ating heart bilang sa church, hindi yung mangkondena ng kasalanan, kundi magtulungan na makabawi kung sakali man nagkamali. Di ba? Kasi makakapatid tayo eh. Kung nagalaw man niya yung pera, then bigyan mo siya ng chance na humingi ng tawad at pagkatapos tulungan magkaroon ng sistema na hindi na yun maulit. Di ba? Kasi minsan yung sistema ang kailangan maluwag masyado to the point na natutukso na yung tawag dito, yung kung sino man na mahawak ng salapi, debe na
matukso na gamitin on a personal level. Bagamat masama yun, siyempre may karapatang pagdidisiplina, pero at least ang idea is to help para makarecover. Okay. So ngayon, aalis na ba ako o hindi? Dahil kasi ang minsan nangyayari, dahil yung gumawa may tendency maging defensive. Ang gagawin niya, sisiraan ka naman niya. Di ba? Common yun. Pagka defensive, sisiraan para mawala yung attention sa kanila, kundi sa nagdereklamo or whatever. Kasi maaring ang paraan hindi naging maganda. So ngayon, kung ikaw magdi-decide, siyempre, ang pinaglilingkuran mo si God, hindi naman yung mga tao. So sa Lord ka una magtanong, mag-pray ka. Pray ka. Lord, ako ba'y aalis dahil sinasabihan nila akong weak? O umaalis ako dahil sa sistema? May kung sistema, pwedeng ayusin. Pwedeng mag-create ng mas magandang sistema. Diba? Kung yung weak lang, ayun, kasi ano na yun, galit na yun, sama ng loob yun. So, hindi maganda. Naaalis ka dahil sa sama ng loob dahil sa sinasabihan kang weak. Diba? Ngayon, kung ang issue na doon ay trust, diba? So, ang tanong, paano mo maibabalik yung tiwala na yun? Basta ang pinaka-bottom line, kung aalis ka man, dahil yun ang will ng Diyos at wala kang sama ng loob sa aalisan mo. Okay? Kasi si Lord naman magre-reveal ng katotohanan. So, mga kuya, actually, meron pa po siyang nilagay dito na babasahin ko na rin po siguro just to complete the story. So, sabi rin po niya is, we already brought this up to the council together with the finance. So, medyo may konting action naman ho. But then again, sabi, wala naging maayos na closure po. Naghimatay-himatayan po si Pastora. Now, we wanted to leave na po kasi it's not healthy anymore and ayaw na po namin magkasala. So, feeling nila, nagkakasala kasi sila. Distrust na eh. May distrust na eh. Nagkakasala sila. Kasi, di ba, nag-iisip na sila ng masama. Ayun. Normal yan, di ba? Dahil hindi inayos, lagi mo na mapapag-isipan ng masama yun. Hindi na, paano po kung hindi talaga na, walang naging closure, hindi mo talaga, parang, sabi nga nila yung parang, putting things under the rug or di follow up mo lang muna. Follow up. Mag-usap talaga sila ulit. Kung walang closure yan, set another meeting for another time. Hanggang sa maging maliwanag sa kanila. Pero kung ganun lang, na hindi nagtapos sa maayos, walang maliwanag na dahilan, hindi yung dahilan para, So maganda magkaayos po talaga. Yun ang goal. Malaman nila kung ano talagang totoo. Pero mga kuya, kumbaga, kunwari lang, hindi naman sinasabi na yun, pero kunwari lang, pwede sa ibang church, ganun. Paano kung talagang nangyari nga na yung tithes and offerings medyo nagamit sa dapat hindi paggamitan at nangyari na nga. So, paano po? Ulitin natin muna, yung closure, hindi natapos kasi nahimatay daw yung, huwag na nating husga na naghihimay-himatayan lang. Ayun nga. Na nahimatay. Babangon naman ulit yun. So, kung babangon na ulit, follow up na natin ulit. Yun. Pag nahimatay ulit, yun ang malaking problema. Sana wala na kung nangyari masama. Sa totoo lang pagka hindi nila talaga naging maayos naman yun, ang Diyos hindi naman natutulog, pera ng Diyos yun, hindi mo yung pera natin yan. Di kung katulad ni Sapira, may pera yun, may problema sa pira yun. Kaya Sapira. Yun sa Bible? Sa Bible po yun. Si Ananias. Ananias. Di ba? Patay sila on the spot. Namatay ko sila. Kasi Sapira. Dahil Sapira. Na masama yun. So, ibig sabihin, hindi akala ho natin, niloloko natin ng tao, pero ang Diyos talaga ang nakakatunggali natin sa pagkakataon. Kasi pera ng Lord yun eh. Ayun hindi mo mati pera yun. Ngayon, ikaw naman, siyempre, kung ikaw yung nagtiwala na gagamitin yung para sa Panginoon Diyos, kaya ayaw maghusga eh. Kaya sa akin, kung talagang nililid ka na ng Lord because nafe-feel mo na nga na hindi ka na parang hindi naman nila inaayos, hindi sila maingat sa pag-aangalaga ng pera ng Diyos, hindi naman masama na magpaalam ng maayos. Ayun. Pero again, magandang i-follow up nila ulit. Follow up nila. Bakit po parang wala na pong closure na nangyari? Ano po ba? Ano ba naging ending nitong issue? Again, hindi namin to pine-personal. Ito ay issue na makakatulong nawa sa ating sistema sa bilang mga katiwala ng Panginoon Diyos sa iglesia na to. Kasi ako po, I'm not a pastor or but I tithe. Kumbaga as a regular churchgoer. And to be honest mga kuya, mga kapatid, kunwari may sweldo ka, syempre ako 10% or sometimes beyond that, di ba?
minsan kasi natutok sa kapag lumaki yung kita mo, malaki rin yung tithe. No? So parang nagsistruggle ka tuloy. Siyempre kuya, parang for me to give that tithe, tapos malalaman-laman ko na kung totoo nga, hindi naman napupunta sa gawain ng Diyos. Parang nakaka-hurt din. Parang hirap na nga, kumbaga, tapos hindi rin pala mapupunta sa work ni God. Pag maliwanag na, pag maliwanag na hindi napupunta, pero habang kunyari may mga usap-usapan na hindi talaga pumupunta yan sa sa simbahan, sa gawanan ng simbahan, huwag tayong maghusga tulad na sabi ni Kuya Bong, huwag tayong maghusga. Ang issue dyan, yung pagbibigay mo ng tithes, it's between you and the Lord. Ngayon, kung ano man mangyari doon, bahala na yung mga church leaders. Pag naging maliwanag, kaya nga sinasabi ko, dapat maayos yung pag-uusap. Kung maliwanag na talagang hindi nila dinadala sa kaban ng simbahan at sinasarili na yung pera. Pag naging maliwanag yun, ang kausapin mo sila and you file a formal report. Report. Opo. Letter, naka-letter. Na maayos. Kasi mahirap yung verbal lang. Puro verbal lahat yan. Tulad na nasabi ni Kuya Bong, baka mamaya babalikan ka, pagtulungan ka o ganyan. And dapat maging maayos yan. Kaya ako kailangan maging active ka dyan dahil alam nyo sa leadership, isa sa mga requirements ng leaders, lalo na yung mga pastor, mga pastora, o may mga sa ibang simbahan, may ganyan. Isang requirement dyan is not greedy for money. Tsaka above reproach, diba? Oo, pero maliwanag yun eh. Sabi dito, a bishop din must be blameless, etc., etc., not given to wine, not violent, not greedy for money. In short, pag napatunayan mo na gano'n ang ginagawa niya, wala na siyang disqualified siya sa position na yun. Tsaka isang bagay doon, yung parang sabi nga doon blameless So, blameless. Yung issue na to, sabihin natin, hindi mo inayos. Di meron kang reproach merong babagabag sa isip ng tao. Nawawalan ka ng credibility or integrity. Correct. So, in fairness dun sa pastor, para malinis mo yun na maalis yung mga question na yun. Di ba? Doon. Kaya kailangan nilang magkaroon ng closure. Opo. Actually, praise God for this question. Pasalamat po sa nagtanong. Kasi, I have to bring this to the floor po. Kasi, minsan ginagagamit ko yan. Sabi ko na nga yan, money-making business yan. Yung mga church yan, yung mga pastor na yan, tingnan mo, dadami na ng mga... Minsan yung iba na hindi naman talaga ginagawin, nadadamay ho talaga. Pero ito lang, balancing ko lang ha. Pag nagbigay ka, ibigay mo sa Diyos. Ayun. Mali man ang paggamit ng mga supposedly servant of God, sila mananagot kay God. But at least you are faithful to your responsibility. Yes. Okay, ngayon, now that you are feeling parang they're not faithful to the Lord, baka sabihin mo, hindi rin siguro sa Lord itong gawain na to. Mabuti na lang ding itanong mo sa Diyos kung sakali talagang hindi sila nakikinig, hindi talaga nila inaayos yung problema. Yun na ibig sabihin, it's one way also of revealing the things to you para alam mo yung next step mo. Yes. And there is nothing wrong to transfer to a church where you can grow. Kasi may stagnate ka na doon dahil may question lagi sa isip mo Alam mo, pag may sama ka ng loob kasi, wala nang tamang gagawin nyo. Ay, oo nga. Kaya una, tiyakin mo wala ka sama ng loob. Pangalawa, talagang malinis na lahat. At kung sakaling lumipat ka dahil may pinagagawa Diyos sa ibang lugar. So, mahirap po pala pag nakatingin lang sa tao po, no? Kasi they will fail you But when we look to the Lord, parang okay, kaya lahat. Sige po. Ayun, sana matulungan natin siya doon sa tanong na yun. Actually, marami po akong tutunan. Kaya I'm sure po na-bless mo ang ating kapatid. Thank you po sa question. Kaya, pwede po ba sa next question na tayo? Hindi, pero dapat Sorry po. Magugulatin pala. Hindi. Ano po yun? Hindi dapat gawa siya ng paraan para matuwid din yung leader na yun. Ay, ganun. Kasi sige, sabihin na natin siya ang feeling niya nadaya siya ganun.
leader pa rin ng simbahan yan eh. Oo nga ho. Kailangan ituwid yan. Either ituwid mo o idisiplinahin mo. Yung disciplinahin Sino talaga. may disiplina Hindi, sa yung counsel pa rin eh. yes. Kaya, Oo. kaya nga, ang mahalaga yung closure, maayos, yung sistema maayos. Kaya yung mga leaders, dapat, yung council, dapat tinitake nila yan seriously na Correct. ginagawa mo yung responsibility mo sa Diyos. Mm. Kasi gawain ng Diyos to, hindi natin gawain to. Wow. Sila, mananagot silang lahat. So we need to be good stewards of God's resources, Amen. God's work. Amen. Importante yun. So yun ang maingatan natin. Yes. Pero for the meantime, don't condemn each other yet. Yun, until important. everything is settled. Yes, oo. Amen. Oo nga, kundi rumble na to. Oo. Even kung Okay. mapatunayan man talagang nagkamali, Opo. ditulungan yung bumangon. Correct. Huwag nating Correct. apak-apakan. So, bagay mga kuya, kung tayo sa church nag-aaway-away, paano pa natin i-share si Jesus? Siyempre, parang, naku, ba't ako sasali dyan? Sila nga At saka we nag-aaway-away. are to be known by our love for one another. Ayun. Hindi Correct. tayo yung parang basta kakasigurin to, masama to, kasalanan to. Naku. Wag ganon kasi kaya yung iba hindi na umaamin ng kasalanan. Kasi nga ang attitude condemning agad. Ayun. Correct. Oo. Ang sabi ng Lord, you who are spiritual, restore your brother. May importante yung restore eh. If anyone is caught in a sin, sabi niya, you who are spiritual, restore your brother. Di ba? Galing. Kaya sabi niya, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Anong law yun? Na that we are to love one another as Jesus loved us. Because people will know that we love one another because people will know we are followers of Jesus or we belong to Jesus because we love one another. O, di ba? Importante yun eh. Importante Hindi lang naman yung parang gusto mong ipamukha yung mali eh. Hindi. Gusto kong magtulungan tayo na lumakad sa katwiran. Amen. Kagalingan, di ba si Peter, naalala nyo kay Ananias sa Sapira. Oo. O, di ba? Sabi niya, why did you lie before the Lord or before the Bakit Spirit of nga ba? God? Oo. Bakit nga ba sila sinungaling po? Oh, kino-correct sila eh. Ayun. Wala, hindi lie namin talaga eh. Oo, hindi na. Pinatay sila. So, dapat umamin na. Amin na kagad. Ayan. Umamin. Umamin. Buti sana kung patayin ka lang agad ngayon, paano kung hindi ka disiplinahin ngayon, baka hindi ka talaga anak ng Diyos. Uy. Di ba? Oo. Bakit hindi ka ng Lord? Pag hindi ka dinidisiplina, baka hindi ka anak ng Lord. Oh, Lord. So, kung hindi ko kayo anak ni Lord, kanino kayong anak? Ayun, patay. Ha? Ayun, Anak ng ako tatay niya. Sino ko kaya yung Kaya ingat Oo. lang, yun lang. Oo. Basta sayo, wag tayong ang utak natin hindi mag-condemn, kundi ang utak natin how we can carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Amen. At tayo makasalanan, magtulungan tayo. So, kapatid, pag-pray natin na maayos na huyan na. Okay, amen. Okay. So, mga kuya, ito, totoo na talaga Totoo next na. question na. Oo, Okay, totoo na. pero to medyo naalala ko si Sapira din, pero medyo connected eh. Kasi mga kapatid, meron ho talagang mga nagpi-PM, nagme-message mga kuya na humingi talaga ng tulong. Kasi talaga naman lahat naman tayo kailangan natin tulong. Pero may pagkakataon po kasi na minsan may prayers, pero minsan may financial din yung kanilang paghingi ng tulong. So mga kuya, how can we address this? Ano pong maipapayo niyo po sa ating mga kapatid na, yun nga, dito ho dinadaan sa ating programa yung kanilang mga financial needs ba? Si Kuya Erwin yan. Kuya Erwin! Buti baka unahan Pinakamayaman. mo. No. I mean, is our program for this kind of na kasi marami pong ahensya yan eh. Oo, marami, Pero, oo. ano pong stand ng payong kapatid? Siyempre, we want to help, but siyempre, we have to address din po mga kapatid. Siyempre, importante yung kanilang concern. So, mga kuya. Okay, una sa lahat, we're doing this for free. Oh, Okay, okay. so Payong kapatid, Payong kapatid. We're spending our own money Oh. for this para lang matulungan din tayo sa mga kapatid natin na Okay. kailangan ng payo. Praise God. So, hindi kami nagsasabi para, oy, bigay, maawa ka Ay, sa hindi amin. mo. bigay Hindi Hindi ganun. mo. We are doing this really for the Lord. For the Lord. Pangalawa, we are not in a foundation para tumulong. Kaya dito kapwa ko, mahal ko, type na ganun. So, ngayon, ang tanong lang, pero as a Christian, as a brother, siyempre, we need to help one another. Ayun nga. Ngayon, ang sistema natin, nyari sa CCF, as a church, importante yung may sistema eh. Yes. Kaya sa laki ng CCF, halimbawa, sino ang manloloko, sino ang hindi. Kahit nga sa mga kaibigan natin, magte-text eh, parang
nanluloko ba to? Hindi. Mm. Meron nga ako narinig na kwento eh. Humingi ng tulong sa kamag-anak para sa tuition fee ng anak. Ganyan. Naawa naman tong kamag-anak, nagbigay ng kaunti muna. Hanggang sa nakokonsensya, tinulungan ko na lang kaya ng malaki. Ay, buuin ko na. Opo. So, nabigay niya na. So, ang ginawa niya, pinuntahan na lang niya sa bahay. Pagbukat-bukat niya, pagdating sa bahay, dadala niya na yung kakulangan na para sa tuition fee. Nagpa-party. Nagpa-party. Parang, ano yan? Parang, birthday, kuya. Pero tuition fee eh. Ah. Akala ko ba kailangan yung tuition fee? Yung pala, yung unang binigay niya para sa tuition, yun ang pinamparty. Ah. So, ibig sabihin, minsan hindi rin tayo makatotohanan sa mga paghingi ng mga tulong. No, may mga ganun, no? Meron naman akong kilala. Humingi ng tulong, sabi nung kamag-anak sa abroad. Di nagpadala naman. Kasi ooperahan daw. Kaya nung umuwi yung kapatid, nagtaka. May bagong kotse. Kala ko nangangailangan kayo, wala kayong pera. Ba't kayo nakabili ng bagong kotse? So, yung pang-opera, hindi naman pala pang-opera. May operasyon sila. Bumili ng kotse. Operasyon. So, ano ko niya ibig sabihin? Oo, So, opo. may mga ganun bagay. So, sa church lalo na, how can you be sure na yung humihingi talaga ay in need? Medyo Diba? mahirap po Kaya sa atin, may sistema, dahil sa laki natin, di mo alam kung sino yung scammer, sino yung Totoo talaga yung humingi. legit, Opo, na may sakit. na kailangan. Sa D-group, yung D-group leader, dahil sa D-group, di kayo pwede magtaguan dahil D-group kayo, magkakilala kayo. So kung di kaya, kung may kamag-anak ka naman, sabi ng Bible, yung kamag-anak ang unang tumulong. Kasi if you are a relative and you're not supporting your yung pamilya mo, then you are worse than the unbelievers. Diba? So, dun muna. Sunod, kamag-anak mo tong mga Christian na to, so parang sila sa D-group, kayo muna. Ayun. Pag hindi pa rin kaya, i-elevate mo na sa inyong area pastors. Okay. Sa area ninyo, pastoral area. Yun ang sistema sa CCF. Okay? Hindi tayo basta tutulong lang nang hindi natin walang sistema. Kasi kung hindi, hindi natin magagawa yung trabaho ng Diyos. Kasi ang gagawin lang natin, magtayo na, para na tayong charitable institution. Eh, hindi naman yun ang church eh. Oo nga. Thank you. Hindi, totoo yan. Marami nangangailangan ng tulong eh. Alam mo, pag, maawa ka sa isa, pero pag bumigay ka, baka dagsain ka ng maraming request. Unang-una, ay mga humihingi ng tulong, ang unang tanong ko dyan, saan kayo membro? Dapat sila ang may unang responsibilidad sa inyo. Yung community po. Oo, yung kanilang mismong samahan, simbahan, Okay yung po. religious group. Saan kayo membro? Dapat yan ang unang hingan nyo ng tulong pagkatapos ng pamilya. Pagkatapos nun, di dapat humingi sila ng tulong sa maraming charity organization. O yung sinabi ni Kuya Bong. Pwede din po sa munisipyo. Oo, Kasi meron din po yan na pagpupunta po kayo sa munisipyo. Meron po mga departments na pwedeng tumulong din. Oo. Di ba, Kuya Erwin, dito, pag maraming humingin tulong. O kailangan daw nila umuwi sa probinsya. Ay, naku, marami. So, diba? Ano po yun? O ngayon, paano kung may totoo sistema naman talaga, tayo. mga kuya? Ilatid naman natin sila sa bus station. May ganun Oo, po. Alam mo, nung araw pa yan, tagal na, siguro mga 20, 30 years ago, ganun, maghihingi ng tulong, pupunta raw sila sa probinsya. Uwi Tapos, na. malaman namin, hindi naman pumunta sa probinsya, babalik ulit, hihingi ng pambili ng ticket, papunta sa probinsya. Ang ginawa ng isang department natin, sige, kung pupunta ka sa probinsya, bibilan namin kayo ng ticket. Oo. Wow! Ayaw naman nila. Papatid pa sa bus. Ayaw no. Ayaw. So alam mo na style lang. Style. Meron naman iba dito, pupunta. Sabi yan, naku, lalambing lang, cake lang, birthday ko ngayon eh. Mga ganun tipo. Okay. So sabi ko, minsan sabi ko, sige, ano mo, ang GCash number mo, para malaman ko yung number. Madali na yun eh. Padala ko, wala naman talaga akong dalang pera eh. So GCash ko na lang. Wala daw siyang GCash number. Sige, pasensya ka na. Ngayon, sige na, magpapaloko na sa'yo sa 50 pesos sandaan. Magpapaloko na ako sa'yo para lang,
tumigil ka na, pero hindi na kita kakalimutan. Kasi maraming ganyan. Maraming ganyan. Oo. Parang akala mo kilala ka. Oo, naku. Lalapitan ka pa. Kunyari sa mall, sa ano. Uy, ganyan. Tapos may bibilin siya. Tapos sabihin, ito may bibilin. Baka gusto mong bayaran. So, ito pong tanong ko mga kuya. Actually, hingan ko na po kayo ng words of encouragement. Pero siguro, kuya, before I give yung hingin ko po kayo ng words of encouragement, kung talagang blessed ka naman, marami ka naman pera, and medyo naaninag niyo na talagang mukhang sinascam ka lang, pero naisip mo na, sige, kahit sinascam ako, pero nakatulong pa rin ako. Nakakatulong ko ba talaga ako kung parang bibigyan ko pa rin siya kahit alam ko naman na niloloko na niya ako. Although, baka magamit naman niya yung pera. I mean, ano po ba yung boundary, hangganan? Kumbaga, mga kuya, how can we encourage ang ating mga kapatid na yung talagang makatulong sila? Kasi marami ho talaga nangangailangan. How can we really help our brethren? Hindi ako may halimbawa lang. Ito yung mga naghingi ng tulong sa kalye. Unang-una, bawal yan sa batas. Kasi maaari sila madisgrasya. Kumbaga, itong pera na to hindi akin. Ito yung pag-aari ng Diyos. We are stewards. So, wag ka basta bigay ng bigay. Kasi even the way you dispense it should be in the way God wants it to be used, no? Kaya ako, I would rather, kunyari gusto tumulong sa mahirap, kunyari, meron tayong uplift. Diba? Doon ko na lang ilalagay kasi mas systematic yung pagbibigay. Okay po. Hindi yung parang binigay mo lang, kundi tinuturuan mo sila, kaya nga don't just give a fish, but teach them how to catch a fish, yes. Diba? So, panghabang buhay na yon. Ang problema dyan sa kalye, bibigyan mo, baka na, disgrasya pa yan. Tsaka hindi ka nakakatiyak, anong gagawin? Halimbawa, naawa ka. Naawa ka, bait mo, binigyan mo 1,000. Yung bata. Wow, 1,000? Laki na na. Okay. Pagbalik mo, hinihit-hit na yung isang galong bulkasil. Ay, bulkasil. Grabe. Di ba pang bubungho yun? Kasi ginagamit nila yung panghay, tsaka yung mga rugby. Kasi nga, gutom, parang yun sabi. Hindi, addiction yun eh. Addiction. So, hindi ka nakatulong. Ayun. Kaya, wala sistema eh. Kaya hindi lahat ng, yung maraming ganyan, di ba, yung lalapit sa'yo, nagbebenta, nag-aaral po kami. Kung nag-aaral ka, ba't nandito ka? Ba't wala ka sa eskwelahan? Di ba? Yung pala, kasama sila sa isang kulto na ginagamit lang sila ng kanilang leader. Opo. Di ba? Wow, talaga. Yun, kaya ingat lang. Opo. Thank you mga kuya. So, mga kuya, ito na talaga, words of encouragement na. So, kumbaga, let's, paano po natin mahikayat ang ating mga kapatid na how can we, yun nga po, makatulong na hindi naman ho tayo lumalabag sa batas or ini-encourage pa natin na manloko pa sila ng iba. Ganun. Yes. So, mga kuya, please. Importante kasi inaabangan ko inyong words of encouragement. Gusto ko makatulong pero ayoko naman na ini-scam ako, no? Ayan. Alam mo, pagbibigay, hindi naman masama yan. In fact, sabi sa Bible, it's more blessed to give than to receive. Kaya lang, ipag-pray mo kung magbibigay ka o hindi. Kadalasan kasi, hindi na natin, nakakalimutan natin ng Diyos sa ating pagbibigay. Hindi dapat kalimutan yun kasi lahat ng mga pag-aari natin galing sa Diyos yan eh. Siyempre, sasanggunin din natin yan. Maliit man o malaki. Ngayon, there are times na naawa ka. May nakita ka, naawa ka sa dami ng mga humihingi ng limos dyan. May isang tao na para bang hinipo ka ng Diyos. Para sa akin, walang problema yon. Sa akin, sa mga kali, hanggat maaari, ang binibigay ko yung mga mismong pagkain. Kasi nakita ko na yan eh, magbibigay ka ng pera, pagkatapos nun, magsusugal sila. Oo. Pag nagbigay ka naman ng pagkain na hindi nila alam, tatapon nila. Kaya kumisan naiinis ako dyan. Kaya sabi ko, kung magbibigay ako, either yung na-touch ako, or yung nanalangin na ako doon. Kadalasan ang mga inaabutan ko, hindi ko kilala, mga matatanda na. Yan. Opo. Kasi minsan ina-abandon sila ng mga anak nila eh. Yun, naawa ako. Hindi na sila makapagtrabaho po. Hindi sila makapagtrabaho. Tsaka nakita mo naman talaga. Pero kung minsan, iniisip mo rin, baka ginagamit dito ng mga
mga ibang tao. Sindikato. Oo, yung mga ganun. Kaya maging ka rin, be intelligent. Pray about Thank you it. po, Kuya. Maganda yun. Ang ganda nung sinabi ni Kuya Erwin na maging matalino ka. Sa totoo lang, God instructed us to love God with all of our heart, soul, and mind. Likewise, love your neighbor as you love yourself. Yung pagmamahal, hindi ibig sabihin damdamin. Ito ay buong pagkatao mo, pinag-iisipan, pinakikiramdaman, at siyempre binibigyan ng binabahagian ng lakas. So, napaka-importante na yung pagmamahal at na madalas ay ang kapahayagan nito ay pagiging mapagbigay, hindi yan binibigay ng walang pag-iisip. Kasi hindi natin pag-aari anumang meron tayo. Pag-aari yan ng Diyos. Tayo ay mga katiwala ng Panginoon. Kaya sa parehong tanong, kung mapapansin ninyo, napakahalagang inaalala natin ang Panginoon ang sentro ng lahat ng bagay. Hindi tayo naghuhusga, hindi tayo nagkokondena, pero nandun tayo para tumulong. Ang tulong ay hindi lagi salapi. Tulong sa paraan ng paano makakabangon yung kapatid na maging maayos ang kanyang pamumuhay. Tulong paano siya makakaroon ng isang matalinong paraan ng pamumuhay. Diba? Na hindi lamang sila laging umaasa, kundi tinuturuan mo sila rin ay maging pagpapala sa iba. Kaya nga, naalala ko yung sabi ni Pablo, kayong mga nagnanakaw, sabi nga nun, magtrabaho na kayo. Nang sa gayon, hindi na kayo magnanakaw, kundi maging pagpapala kayo sa iba. Di ba? Ang pangarap natin ay maging blessing tayo, maging alulod ng pagpapala ng Diyos sa ibang tao. Kaya naman, doon na aayos ang ating buhay. So sa kaparehong tanong, sa pagkakamali ng paggamit, hindi yung pagkakamali, kundi paano siya matutulungan maitama ang kanyang pagkakamali. Ganon din sa pagbigay ng tulong sa kapwa. Hindi lang yung basta tulong. Ang tanong, nakakatulong ba talaga sa kanyang pagkatao? Hindi lamang sa kanyang pansamantalang pangailangan. Kaya napansin nyo sa mga kampanya ngayon, ganun ang problema. Iniisip lamang yung pansamantalang pangailangan. Hindi lang iniisip yung palatuntunang paano magiging karangal-rangal ang buhay ng isang tao. Kaya wag tayo masyadong magpalinlang sa mga ganyang bagay na maging ang ating sarili na nagbibigay tayo na hindi naman tayo totoong nakakatulong kundi nakakadagdag pa tayo sa kasiraan ng buhay ng iba. Kaya mga kapatid, ang hangad ng Diyos yung tulong na magiging maayos tayo. Di lamang sa isa't isa, higit sa lahat sa harap ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ang ganda, grabe. Talagang nakilala kong lubusin si Sapira ngayon. Puro Sapira ang pinag-usapan natin. So, kapatid, syempre hingan na natin ang tagline ng mga kuya. Ayan, kaya ulitin po natin, kapag tayo po'y dumadaan sa anumang pagulan, Pag-araw, bagyo! pag kailangan po ninyo ng payo, andito po ang Payong Kapatid. Sa ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid. Nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.